Mga kabayan, niluwagan na ng Japan ang pag-export ng lethal weapons. Ang kontrobersyal na desisyon na ito ay nakakatulong para mapabilis na ang paglipat ng mga armas mula sa Japan, tulad ng Abukama-class destroyer escorts. Ang tanong dito kung pwedeng huwag na lang tanggalin ang mga armas ng barko bago ilipat sa Pilipinas. Pero bago natin sagutin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Batay sa mga kamakailang pagbabago sa patakaran ng Japan, magiging mas madali na ang paglilipat ng mga Abukama-class destroyer escort, at maaari na rin isama ang kanilang mga armas at iba pang mga opensibang sistema. Ngunit dahil luma na ang mga weapons nito, dapat na talagang tanggalin upang palitan ng mga bagong armas at sistema para maging epektibo sa mga labanan. Mayroon na ring plano ang Pilipinas kung anong mga modernong armas ang ipapalit dito. Ang mga armas na aalisin dito ay ang kanyang Harpoon anti-ship missiles, dahil ito ay lumang version at maiksi lang ang range na umaabot ng 130 kilometers. Ang plano na ipapalit dito ay ang Sea Star ng South Korea na may range na 200 kilometers, at Naval Strike Missile na isang stealthy na may range na umaabot ng 250 kilometers. Tatanggalin din ang kanyang close-in weapon na Phalanx 20mm kung hindi bibilhin ng Pilipinas, at ang plano na ipalit dito ay ang Aselsan Gope Dennis. Tatanggalin din ang system para sa 324mm torpedoes, ngunit baka panatilihin ang kanyang dalawang triplet torpedo tubes launcher para palitan ng Mark 46 torpedoes. Ang may iwan lang na armas ay ang kanyang Otto Molara 76mm gun bilang kanyang main gun. Sa kanyang surface-to-air missile, may plano na maglalagay ng bagong air defense systems, tulad ng SIRAM or Mistral missiles, dahil ang orihinal wala itong anti-aircraft missiles, pero mayroong space para sa RIM-116 rolling airframe missile, ngunit hindi ito naikabit ng Japan. Kaya may chance na ito ang ikabit ng Pilipinas dahil nakadesign talaga ang espasyo para dito. Ang iba pang tatanggalin ay kanyang mga radars, at gagawin itong 3D radar at moderno. Tatanggalin din ang kanyang lumang combat management system na OYQ-7 at papalitan din ng bago at moderno. Kasama din ang kanyang sonar sa tatanggalin at papalitan din ito ng moderno, at maglalagay pa ng towed array sonar. Plano pa lang naman kaya pwede pa magbago. Ang mahalaga mapalitan ng mga moderno ang mga lumang weapons at system ng barko, para maging malakas na frigate. Kaya ang bagong patakaran na ito ng Japan ay malaking tulong sa Pilipinas, dahil hindi na mahirap sa Japan na supplyan ng mga weapons ang Pilipinas. Interesado pa naman ang Pilipinas sa Mitsubishi F2 jet fighter ng Japan, kaya may chance na baka ito makuha ng Pilipinas na maging multi-role fighting aircraft. Maganda din kasi mag-offer ang Japan kaya ang mga malalaking barko ng Philippine Coast Guard ay sa Japan binili. Ang problema lang dito hindi na gumagawa ang Mitsubishi ng ganitong eroplano, kaya wala nang mapagkunan ng spare parts. Kung sa akin lang, ginawa ito ng Japan para makabenta sila ng armas, kikita pa ang bansa nila. Malaking pera sa mga armas, demand pa naman ngayon ito dahil sa gyera na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang yan, makapag-supply pa sila ng mga armas sa mga kaalyado nila, tulad ng Pilipinas para matapatan ang China sa West Philippine Sea. Halos lahat ng commercial ship ng Japan, dyan dumadaan sa South China Sea, kaya talagang todo suporta ang gagawin nila sa Pilipinas, para pigilan na makontrol ng China ang West Philippine Sea. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.